Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth. Ako po si Teryo. 70 anyos at tubong Nueva Vizcaya. Lumaki ako sa isa sa mga bukirin ng Nueva Vizcaya. Pagsasaka ang tanging hanap buhay sa aming lugar. Nung una, dalawa kami ng aking kuya Tikyo ang katulong ng aking ama sa pagsasaka. Mas matanda ito sa akin ng 4 na taong gulang. Pagkagaling sa eskwela ay dumediretso na kami kaagad sa bukid para tulungan si Itang. Mabuti na lamang at magkakapareho kaming pang-umaga lamang ang pasok sa eskwela noon. Kung kaya't magkasama kaming naglalakad papunta sa eskwela at pauwi sa may tanghali. Paminsan-minsan ay pinapasan pa ako ni Kuya Tikyo sa kanyang likod kapag baha ang aming daraanan. Puro palayan kasi yon at kinakailangan naming tumawid ng 2 sapa bago marating ang aming bukirin na kung saan na rin kami naninirahan. Malayo man sa Kabiasnan ay maganda naman ang aming lugar dahil nakakapag-alaga kami ng iba't ibang hayop at nakakapananim ng iba't ibang klase ng gulay at prutas. Bihira lang kami kung nangangailangan ng pera dahil hindi naman kami nagbabaon ng pera sa eskwelahan noon. Tanging pagkain lamang ang aming baon. Hindi ko masasabing salat ang aming pamumuhay dahil kahit minsan hindi naman kami nakaranas ng gutom. Nakakapagbaon pa kami ng sobra na ipinamamahagi naman namin sa iba naming kaeskwela. Napakasipag kasi ni Inang at Itang sa pagtatanim. Kapag araw ng Miyerkules at Linggo, bumababa ang mga ito sa bayan para magtinda ng gulay at mga nahuling hipon at isda na nahuhuli ni Itang sa ilog. Mula sa lugar namin ay kinakailangan namin maglakad ng 3 oras bago makarating sa sakayan papuntang bayan. Mula naman sa sakayan, kalahating oras lamang ang biyahe para makarating sa tabo sa bayan. Kung kaya't para makatipid, nilalakad na lamang nila Inang at Itang pauwi mula sa bayan papunta sa amin. Kapag hindi sila nagmamadali sa pag-uwi nun. Sa papunta naman sa bayan ay kailangan na talaga nilang sumakay. Marami kasi silang daladalang paninda at dahil sa layo ng lugar ay minsan hindi pa kami ni Kuya Tikyo nakakapunta sa bayan. Tanging si Inang at Itang lamang ang namimili ng aming pangangailangan nun. Kasama na doon ang pagbili nila sa amin ng bagong tsinelas at damit bago magpasko. 3 lamang kaming magkakapatid noon, Sir Seth. Kaya din siguro hindi masyadong nahirapan sina Inang at Itang para itaguyod kami. At laking pasasalamat namin yon sa kanila. Pero ang masaya naming pamilya, nabigyan ng pagsubok ng nag-aral na ang Kuya Tikyo sa sekundarya. Dahil malayo kami sa kabayanan ay nangupahan si Kuya sa bayan at tuwing Sabado na lamang ng umaga kung umuwi nun. Babalik na naman tuwing Linggo ng hapon. Wala namang problema yon kina Inang at Itang dahil natutugunan naman nila ang pangangailangan ni Kuya. Pero nang tumungtong na ito sa 3 yugto ng sekundarya, niyaya ito ng kaibigan niya na pumunta sa handaan sa lugar nito. Piyesta daw noon, kung kaya't niyaya sila. Umuwi naman si Kuya sa amin ng Sabado ng umaga para magpaalam. Pumayag naman ang Inang at Itang dahil malapit lang naman daw yon sa kanilang paaralan. Kailangan lamang nilang sumakay ng habal-habal na mga 30 minutos. Tapos ay maglalakad na naman ng mga 30 minuto bago makarating sa lugar na yon. Pumayag na itong si Itang. Basta umuwi lamang ito sa tinitirahan niya na maaga. Huwag munang magpagabi dahil hindi niya pa kabisado ang lugar. Umuo naman kaagad si Kuya. Kung kaya't kinabukasan ay maaga pa itong bumaba ng bayan. Excited na itong makasama sa pamamasyal ng kanyang mga kaibigan. Hindi talaga kasi mahilig gumala si Kuya. Tanging ng oras na yun lamang ito ginanahan sumama dahil na din siguro
sa bago nitong kaibigan noon. Palagi kasing ikinikwento nito sa amin ng kaibigan niyang si Jose. Palagi niyang pinapahiram si kuya ng mga gamit nila sa eskwela kapag hindi nakakabili si kuya. At ayon pa sa kwento ni kuya ay may kaya ang pamilya ng kaibigan niyang ito dahil palagi itong maraming pera at nililibre sila nito ng pagkain sa may kantin. Kaya naman panatag ang loob ni Kuya Tikyo sa taong ito. Hindi naman nag-aalala sina Inang at Itang dahil kilala naman nila ang ugali ni Kuya. Ito kasi ang tao na kapag gustong umalis sa isang lugar na hindi ito komportable, walang makakapigil sa kanya. Kaya naman nasabi na lamang ni Itang na swerte na lang kapag nagustuhan ni Kuya Tikyo yung lugar. Sabay tawa nun. Lumipas sa mga araw, maayos naman naming ginagawa ang mga gawain sa bahay. Excited na rin ako dahil magtatapos na ako ng elementarya sa taon na yon. Huwebes ng tanghali, kakarating ko lamang galing sa eskwela. Kasalukuyan kaming nagkikwentuhan nila Itang sa puno ng mangga sa may bakuran namin. Nang makita kong dumating si Kuya. Nung una, hindi ko pa nakilala dahil payat na payat ito. Ang Kuya Tikyo ko malaki yung katawan eh. Hindi naman mataba pero siksik na siksik ang laman nun. Batak yun sa trabahong bukid kung kaya't matipuno ang katawan niya. Pero ng mga oras na yon, akalain mong parang hindi yun si Kuya Tikyo. Tinawag ako nito ng Yong, tulong. Kung kaya't nakilala ko si Kuya. Wala kasing ibang tumatawag sa akin ng Yong kundi siya lang. Kagad kong dinalo ang Kuya. Kamuntikan na lamang itong lumagapak sa lupa kung hindi lang ako naging maagap. Dali-dali kong dinala si Kuya sa loob ng bahay. Napakapayat nito. Pero ubod ito ng bigat na aakalain mong dumoble ang bigat niya noong hindi pa ito pumayat. Kung kaya't pinagtulungan na namin itong buhati ni Itang. Tang, ano kayang nangyari kay Kuya no? Nag-aalalang tanong ko kay Itang. Hindi ko din alam anak. Pareho kaming nag-alala kay Kuya Tikyo dahil ngayon lang ito nagkasakit ng ganun kaluba. Madalas ay sinat at trangkaso lamang ang sakit nito. Pero ng mga oras na yun ay tila ba malubha na ang lagay niya. Nang mismong hapon na yon, nagmadali na sina Inang at Itang na madala ito sa ospital para malapatan ito ng maayos na gamot. Hindi na ako nakasama sa kanila, gawa ng wala kasing kasamang bunso kong kapatid sa bahay. Kung kaya't nagpaiwan na lamang ako kahit ganun na lang ang aking pag-aalala sa kanya. Wala naman akong nagawa kundi magdasal na lamang muna. Na sana ay maging maayos ang Kuya at sana ay mahanap kung ano ang karamdaman nito. Kinabukasan ay bumalik na rin naman kaagad sina Inang at Itang kasama si Kuya. Diresetahan lamang ito ng para sa sakit ng tiyan dahil wala naman namanong nakitang mali ang mga doktor dito. Pagkarating ng bahay, uminom na lamang ito ng gatas at gamot bago natulog maghapon. Aakalain mong hindi ito nakatulog ng ilang araw, Sir Seth. Humihilik pa ito ng malakas. Napabuntong hininga na lamang ang Inang habang maluhaluhang nagtatanong sa Itang kung ano na nga ba ang nangyayari kay Kuya nun. Kahit ako, hindi ko kayang sagutin ang katanungan mo, Toyang. Ganon din yung tumatakbo sa utak ko eh. Sabi ni Itang kay Inang. Paano kaya kung patingnan natin ito kay Apo Adoy? Tanong ni Inang sa Itang. Bantay na muna natin ngayong gabi kung ano mangyayari. Sagot naman ni Itang noon. Kinagabihan ay tumabi ako kay Kuya Tikyo. Nang magising kasi ito ng hapon ay mukhang okay naman yon. Nakakain na nga ito ng inihaw na isda pero wala nga itong asin.
Dahil ang buong akala nila inang ay meron itong UTI. Kung kaya't iniisip nilang bawal dito ang maalat. Marami naman ang kinain ni kuya. At pagkatapos niyang kumain ay bumalik na ito sa pagtulog. Kung kaya't kumpiyansa naman akong tumabi dito. Naalimpungatan ako bandang 11:00 ng gabi. Nakaramdam ako na para bang may tumutulo sa tiyan ko. Ang buong akala ko ay umuulan at tumutulo ang aming bubong pero pagkagising ko, dali-dali akong napasigaw sa takot nun. Paano ba namang hindi? Si kuya ay nakatitig sa tiyan ko habang tumutulo ang laway nito. Hindi maputol-putol ang laway niya habang namumula ang kanyang mga mata. Ang mga kamay naman niya ay nakatakip sa kanyang tenga habang nagsasabi ng, "Hindi. Ayoko. Ayoko. Yung takbo. Yung takbo." Sambit nito na naging sanhi ng pagkagising nila itang nun. Ako naman ay tarantang lumabas ng bahay habang si Kuya Tikoy ay sumisiksik sa gilid at animoy may kinatatakutan. Sa labas ng bahay ay may humuhuni na hindi ko maintindihan kung ibon ba o ano. Naanimong may tinatawag ito. Sa galit ni Itang ay pinaghalo nito ang asin at abo. Sabay hagis sa labas ng bahay. Una sa bintana. Sunod sa 4 na sulok ng poste ng silid. Hinagisan din ito ang bintana sa kanilang silid. Pati na rin ang 4 na sulok ng poste na yon. Maging ang sasala, hinagisan din ito ang bintana at ang mga poste ng bahay hanggang sa kusina, sa pintuan sa harap ng bahay, sa may likuran. Habang naghahagi siya ng abo na may halong asin ay panay ang mura nito. Hanggang sa doon na lamang nawala ang tunog at naging kalmado si Kuya Tikyo. Muli itong nakatulog noon. Samantalang kami naman nila Itang at Inang hindi nakatulog. Dahil basa ang tiyan ko ng laway ay pinagpaligo ako ni Itang sa mismong kusina na namin ng tubig na mainit. Pinigaan niya yon ng kalamansi at pinatakan ng suka. Hinaluan pa ito ng asin bago ko ito ipinaligo. Ayon dito, para umano mawala ang amoy ng laway ni Kuya. Dahil kung nagkataong tama ang hinala nila ni Inang, nanganganib umano ako noon. Dahil sa takot ay kaagad ko namang pinaligo yun ng walang pag-aalinlangan. Kinaumagahan, kaagad kaming umalis ni Inang. Pupunta namin si Apo Adoy, ang manggagamot na nakatira sa kabilang burol. Si Itang sana ang susundo pero ayaw nitong iwan si Kuya Tikyo. "Kayo nang umalis. Ako na'y maiiwan dito sa bahay. Hindi ko pwedeng ipagsawalang bahala ang lakas ni Tikyo kung sakaling tama yung hinala natin. Ako na rin yung bahala kay Bunso. Huwag na kayo mag-alala. Basta magmadali na kayo. Baka hindi nyo pa maabutan si Apo kapag nagtagal pa. Madalas wala yun sa bahay eh." Pumupunta kasi ito sa kung saan saang lugar na may nagpapagamot. May sapusa o aso ang pandama ng matandang yon. Kaya tiwala sila nanay dito. Dahil ito mismo ang gumamot kay nanay. Nang minsan siyang pinagkainteresan ng aswang habang nagbubuntis sa akin. Ayon kay Inang ay subok na ang kalidad ng panggagamot ni Apo Adoy. Nangangalahati na kami sa paglalakad para makarating sa bahay ng matanda nun. Nang nakasalubong namin ito sa may daanan, kung saan sa bahay papunta ang direksyon niya. "Sabi ko na nga ba, at may nangangailangan ng tulong ko." Kagad na wika nito. Nang malapit na kami sa kanya ay saka kami nagkabatian. Tinanong niya kung ano ang problema at hindi umano yata maganda
ang narinig ng matandang ito sa hangin noong nakaraang gabi. Sinabi naman ni nanay na eto ngang si kuya. Hindi namin maintindihan kung ano ang nangyayari. Gawa ng kagabi nga, ay kamuntikan na niya akong magawa ng hindi maganda. Mukhang hindi nga maganda yan Wika naman ng matanda na yon. Kung kaya't muli na kaming naglakad pabalik ng bahay. Imbis na 1 oras ang aming lalakarin pabalik, naging kalahating oras na lamang yon. Pagkarating namin sa bahay ay nakita ko si Itang na nasa ilalim na ng mangga kasama ang bunso kong kapatid na si Nene. Kaisa-isahang babaeng kapatid namin ito. Nagmano naman ang kapatid kong babae pagkakita nito kay Apo. Pagkatapos ay umusal si Apo at iniihip nito sa may bunbunan ng aking kapatid. Pagkagawa ni Apo nun. Dinig na dinig namin ang pag-angil ni Kuya Tikyo mula sa loob ng bahay. Abay, Tikyo, kapatid mo ito. Kaisa-isang babae pa. Tapos pinupuntirya mo pa. Napakunot ang noo ni Itang sa tinura ni Apo. Tinanong niya ito kung anong ibig sabihin ng matanda. Ang panganay mo ubog. Hindi natuloy ang sa pangalawa mong anak. Abay yung bunso mo naman ang pinagkakainteresan. Mabuti na lang at maagap ka sa ginawa mo kagabi. At ang anak mo ay matindi ang disiplina sa katawan. Dagdag ng matanda. Kahit na kayang pigilan ni Tikyo, ay magaling pa rin magmanipula ang nangyanggaw sa kanya. Matagal umano siyang pinag-aralan nito at lubos na kinuha ang loob niya. Nakakunot pa rin ang noo na nagtanong si Itang kung paano niya nalaman ang lahat ng ito. Hubog, baka nakalimutan mong batik ang albularyo ang kausap mo. Marami akong kaibigan dyan sa paligid na hindi nakikita ng mga normal na tao kagaya mo. Naintindihan naman ito ni Itang at maging ako man ay unti-unti kong naiintindihan ang ibig sabihin ni Apo. Pinagkape muna ito ni Inang bago pinapasok sa loob ng bahay nun para matingnan na nito si Kuya. Nang pumasok ito ay lumakas ang angil ni Kuya habang tinatakpan nito ang kanyang tenga na para bang pilit nitong nilalabanan ang kung anumang nilalang ang bumubulong at ang nasa loob ng katawan nito. Nilapitan nito ni Apo Adoy at tinawakan sa noo, sabay nagdasal ng orasyon. Doon na nanginig si Kuya habang naglalaway na para bang hindi pa rin maputol-putol. Tuloy-tuloy ang malapot at naninilaw na laway nito. Pagkain sa pagkain. Pinadaan ang panlalason sa anak mo, Toyang. Wika ni Apo. May natandaan ba kayong pinuntahan nitong batang to? Mga lugar, yung hindi pamilyar sa kanya o sa inyo. Nagkatinginan sina Inang at Itang, pero tila ba nakalimutan na ng mga ito. Doon na ako sumagot na sumama nga itong si Kuya sa kaklase niya sa isang sitio na medyo malapit sa kanilang paaralan. Saka pa lamang ito naalala nila Inang at Itang pagkasabi ko nun. Nagsimula na nga magkwento si Itang nang nagpaalam si Kuya Tikyo sa kanila kung saan ito nakafiesta. Doon ay nahulaan ng manggagamot kung sino ang may kagagawan. Marami na umano siyang naging pasyente sa kabilang barangay. Lahat ng iyon ay pare-pareho ang kwento. Pero karamihan umano, minarkahan lamang ng aswang, hindi niyanggaw. Namimili umano ng yayang gawin ng mga nilalang na yon. Kung sino ang bibiktimahin para maging pagkain at yayang gawin para gawing katulad nila. Muli ay nag-usal ang manggagamot ng orasyon at inihip ito sa noo ni Kuya, na naging sanhi ng sunod-sunod na paghikab naman ito.
Humingi ang matanda ng mainit na tubig. Pagkatapos ay pinigaan ito ng 4 na piraso ng kalamansi. Hinaluan ito ng itlog, konting mantika. Dinasalan niya ang ginawa niyang timpla bago pinainom kay kuya. Nakakamangha dahil kahit konting panlalaban sa pag-inom ng timpla ay hindi nito ginawa. Mamaya ay malalaman natin kung nakakain na ba ng sariwang hilaw na karne ang anak niya o hindi pa. Wika nito. Sa ngayon, hayaan niyo na muna siya matulog. Si tatay naman ay kagad ng huli ng manok para iluto namin sa tanghalian. Mananatili si Apo Adoy sa bahay. Habang naghahanda na makakain si Inang, si Apo at Itang naman ay nanguha ng mga sangkap para sa kanyang panggagamot kay Kuya Tikyo. Kumuha ito ng mga dahon ng badyang na nakatutok ang dahon sa may silangan. Pagkatapos ay isinalang nito sa apoy ng saglit at inilagay sa ilalim ng higaan ni Kuya Tikyo. Kumuha din ito ng makabuhay at sanga ng ratan na punong-puno ng tiniknon. Nilagay ito yon sa ilalim ng aming papag, lalo na sa hinihigaan ni Kuya. Sa bintana, sa bubong ng bahay. Maging ang 4 na sulok ng dingding sa aming siliday, nilagyan nito ng sanga ng ratan. Pagkatapos ay hinayaan niya ng matulog si Kuya hanggang hapon nun. 6:00 na ng gabi nang magising si Kuya Tikyo. Pagkagising nito, kagad itong nanginig at naglaway ng walang tigil. Maya-maya pa ay umaakto na ito para sumuka. Kapag maisukan niya ng buo ang itlog, ang ibig sabihin ay hindi pa siya nakakakain ng sariwang hilaw na laman ng tao o maging hayop. Wika ni Apo. Ilang sandali pa ay sumuka na si Kuya Tikyo nun. Tuloy-tuloy yun na animoy mga itlog ito ng palaka. Butil-butil pero tuloy-tuloy na namumuo yun. Ayan! Tama ako! Matibay ang disiplina ng anak niyo sa sarili. Amakin mo, Linggo pa siya nayanggaw pero Biyernes ko na natingnan. Pero tingnan niyo, hindi pa rin tuluyan na nayanggaw. Bilib naman ako sa tibay ng anak mo, Ubog. Wika ni Apo Adoy. Ayon pa sa kanya, kung sa iba pa upano ay malamang sa malamang, hirap na sila para gamutin itong batang ito. Pero dito kay Kuya, mabilis lamang umano. Hangang-hanga siya dito sa kuya ko. Ayon pa sa kanya, hindi pa umano tapos ang gamutan. Hayaan na munang magpahinga muna si Kuya. Maya-maya pa ay nakatulog na naman ito sa sobrang pagod. Ayon naman dito kay Apo, gigising umano ito mamayang gabi pag dumating na ang nangyanggaw sa kanya. Susubukan pa rin umano siyang pasunurin dahil hindi nito alam na nailuwanan ni Kuya ang itinanim nitong punla. Nagtanong naman si Itang kung ano ang maaari naming gawin para makatulong. Ayon kay Apo Adoy, wala na. Nalagyan na nung mano nilang lahat ng proteksyon ng loob at labas ng tahanan. Kung kaya't ang tanging magagawa na lamang nila ay ang maghintay sa pagsapit ng gabi. 9:00 ng gabi nang magsimula ng ingay sa paligid. Tanging ingay lamang yon na parang may tinatawag at nagsimula na namang manginig ang katawan ni Kuya. Pero ni hindi lamang nito na imulat ang kanyang mga mata. Sabi ni Apo, hayaan na lamang muna ito dahil ligtas na ito sa kung anumang panlilinlang ng mga demonyong nilalang. Habang humuhuni ang nilalang sa labas ay hinahamon ito ni Apo na lumapit. Halika dito, demonyo ka! Kunin mo kung ano ang gusto mo para makita mong hinahanap mo. Sambit nito. Ayon pa sa matanda ay hindi umano siya lalabas dahil ayaw niya magsayang ng lakas na karapin ng nilalang.
na tila ba inaasar nito ang aswang na yon. Animoy na piko ng nilalang dahil galit na galit itong umiikot ng bahay. Gustuin man itong dumapos sa may bubungan ay hindi maaari dahil napakarami nitong tinik ng ratan. Ganon din sa dingding ng bahay namin noon. Hindi ito makakahawak dahil punong-puno na ito ng proteksyon. Kung sino man sigurong demonyong humawak na naipaniguradong iindahin nito yon. Kung kaya't kahit paglapit sa bahay ay hindi na nito ginawa pa. Matagal na kitang pinagpapasensyahan. Ikaw at ang pamilya mo. Pero hindi kayo nadadala. Siguro dahil hindi ko kayo pinapakitaan ng pangil at dahas kagaya ng ginagawa niyo sa mga inosenteng tao. Malas nyo na yung bata na to na binabalak nyo maging sa inyo. Napakatibay. Ilang kabataan ang sinira nyo ang buhay ha? Mga mapagpanggap. Wika ng manggagamot nun sa nilalang. Mas lalo pang naging maras ang tunog ng mga nilalang na yon. Ang kaninang isa lang, naging 2 na. 3, 4. Ang sabi pa nga ng manggagamot ay nagtawag pa nga umano ito na mga kasama. Kung ganon, buong angkan ng mga nilalang na ito. Ako naman ay hindi na tumitigil sa pagtingin kay kuya. Ayoko na kahit saglit ay mawala ito sa paningin ko. Awang-awa ako sa kalagayan ni kuya noon. Sana bumalik na sa dati ang tindig ng kanyang katawan. Mapangasma ng mga huni pero hindi naman ito makalapit sa bahay kung kaya't naging panatag na rin kami. Hanggang sa ang katawan ni kuya ay unti-unti nang tumigil sa panginginig. Hanggang sa naging tuluyan ng banayad ang paghinga niya. Unti-unti na ring nawawala ang mga huni nun. Pagtingin ko sa orasan na nasa uluhan ng aking higaan, 3:00 na pala ng madaling araw. Kung kaya't umalis na ang mga nilalang at doon pa lamang kami nakapagpahinga ng maayos. 9:00 ng umaga. Nagising ako. Kasalukuyan nang nagkakape sila Itang, Inang at Apo Adoy. Himala na hindi tumambay si Itang sa ilalim ng mangga. Kadalasan kasi ay naroroon ang mga ito at nagkakape tuwing umaga. Yun na ang nakagawian ng pamilya namin. Bumati ako ng magandang umaga sa kanila at pagkatapos ay umupo na sa tabi ni Inang para makapagkape na rin. Habang nakikinig sa mga sinasabi ni Apo Adoy, yun pala, pinag-uusapan nilang pamilya ng aswang na pumunta sa bahay kagabi. Isang pamilya lamang umano ang gumagawa ng ganon dito sa bayan namin. Magmula nun. Ayon pa sa manggagamot, bata pa lamang umano siya ay pangyayanggaw na ang gawain nila. Ang kanyang ama umano ang nagtaboy sa pamilyang yon. Matagal na wala ang mga ito. Pero nagsibalikan na. Dahil siguro'y wala na ang tatay na manggagamot. At ito namang si Apo ay hindi ganon kalupit sa mga ganong nilalang. Kumbaga umiiral dito kay Apo ang diplomasya. Ayaw niya ng dahas. Kagabi niya lamang umano na patunayan na hindi lahat ng bagay ay nadadaan sa diplomasya. Bakit Apo? Ano yung ginawa ng mga nilalang kagabi? Tanong ni Itang. Ayon dito kay Apo, pinagbantaan umano siyang iisa-isay nila ang pamilya nito. Hanggang sa siya na lamang ang matira. Yan umano ang dahilan kung bakit mas pinili ng manggagamot na hindi mag-asawa. Dahil sa klase ng trabaho na ginagawa niya, mapanganib. At hindi niya hahayaan na ang mga mahal niya sa buhay ang babalikan ng mga yon. Paano yung mga kapatid mo, Apo? Yung mga pamangkin mo? Tanong ni Itang. Wala sila dito sa atin. Nasa malayo sila. Matagal na silang nasa malayo. O masasabi kong ako ang nasa malayo dahil
Nilayo ako ni Amang noong nalaman niyang ako ang kanyang tagapaghalili. Kung kaya't kami na lamang ang nandito noon. Kung natatandaan mo si Amang Ubog, bata ka pa nun. Ito na yung nagagamot sa'yo. Naging malapit silang magkaibigan ng ama mo. Kwento ni Apo. Natatandaan ko yun, Apo. Ikaw nga nakikita na kita ng gagamot nun pa eh. Bata pa lamang kasi ay sinanay na itong si Apo na magpagaling ng kanyang amang. At bago na wala ang tatay na manggagamot, ay sinigurado nitong kayang-kaya ni Apo na panindigan ang panggagamot nun at ang mamuhay mag-isa. Ayon naman dito kay Apo ay kahit nag-iisa siya sa paningin ng iba, kagaya ng mga normal na tao, pero dahil sa may alam siyang lihim na aral ay meron umano siyang mga kasamang hindi nakikita. Makalipas pang ilang sandali ay lumabas na si Kuya Tikyo sa silid. Kinamusta naman ito ni Itang at ang sabi nito ay medyo mabuti-buti na umano ang pakiramdam niya. Masakit lamang umano ang kanyang ulo nun. Si Inang naman ay kaagad siyang pinaupo at pinagtimpla ng gatas. Habang umiinom ng gatas ay kinausap siya ni Apo kung saan at paano niya nakuha ang ipinunla sa katawan niya. Ayon kay Kuya, pagpunta nila sa handaan ng kanyang kaklase, hindi umano maganda ang kanyang nakita nun. Marami siyang nakikitang mali at hindi angkop sa mga pangyayari sa paligid. Kung kaya't niyaya niya ang dala niyang kasama na umalis sa lugar, kahit hindi pa man nakakakain sa may handaan. Hindi umano pumayag ang dalawang yon at tinawag pa siyang weirdo ng mga ito kung kaya't nagpaalam na lamang siyang iihi muna. At nang magkaroon ng pagkakataon, dali-dali na siyang umalis palayo sa lugar na ito. Nang makarating siya sa sentro ng lugar, ay may mga taong nagdadala ng mga sound system na paalis na. Nakiusap siya dito kung pwede ba siya makisakay. Pumayag naman ang mga ito kung kaya't nakaalis siya sa lugar ng maayos nun. Pero nagulat na lamang ito kinahapunan. Naroroon sa boarding house niyang kaibigan niya. Dinalhan siya ng pagkain dahil umalis umano siya ng hindi nila alam. Wala naman siyang nakitang mali sa pagkain kung kaya't kinain niya ito. Nung sumunod na araw ay doon na sumakit ang tiyan niya, na para bang hinahalukay umano ang kanyang sikmura. Suka siya ng suka pero wala namang lumalabas nun, kung kaya't hinang-hina siyang umuwi mula eskwelahan papunta sa kanyang boarding house. Kinabukasan, umayos naman umano ang kanyang pakiramdam. Pumasok ito sa eskwela. Hindi na niya nakita ang kaibigan niya na yon na nag-aya sa kanila sa fiesta. At maging ang dalawang kaibigan niyang naiwan doon ay hindi na muling nagpakita pa. Nagtataka man siya kung bakit. Pero kinagabihan ay muling sumama ang kanyang pakiramdam. Hanggang umabot na ng Huwebes, hindi na niya maipaliwanag ang mga nangyayari sa kanya. Doon na niya naisip na baka nayanggaw siya, kung kaya't nagpumilit siyang umuwi kahit parang hindi na niya kaya pang maglakad nun. Hindi na nga umano alam ni Kuya kung paano siya nakarating sa bahay. Hindi niya alam ang mga nangyayari hanggang kahapunan. Alam niya ang pinainom sa kanya ng manggagamot, kung kaya't kaagad na niya itong ininom dahil gustong-gusto na niyang gumaling. Napaluha na lamang si Inang nun sa kinuwento ni Kuya dahil hindi niya maatim kung anong hirap ang pinagdaanan nito. Mabuti na lang at bukas ang paniniwala nila pagdating sa mga ganitong klase ng sitwasyon. Tinanong ng manggagamot kung saan banda ang lugar ng kanyang naging kaibigan. Itinuro naman ito ni Kuya, maging si Itang ay sumama sa manggagamot para makita ang lugar. At kung kailangan niya makipaglaban para mapuksa ang ganong klaseng nilalang, gagawin niya. Kung kaya't hindi na sila nag-aksaya pa ng panahon. Kinabukasan ay pinuntahan nila ang lugar pero walang ganong klase ng komunidad ang nakatira doon.
May fiesta doon pero natapos ito noong Sabado. Hindi Linggo. Kung kaya't napaisip si Itang nun, na kaya siguro nung tumakas itong si Kuya, nakita niyang nagliligpit at umaalis na rin yung sound system na yun nung Linggo. Diba? Kasi kung fiestahan pa rin nun, hindi yun aalis eh. May tao pa doon na nagsabi na nakita niya si Kuya na nakisakay sa truck ng sound system Linggo ng umaga, bago ang pananghalian. Ang buong akala nga niya ay nakipiesta si Kuya nung Sabado sa may kalugar nila at nalasing ito nung gabi kung kaya't hindi ito nakauwi pagkatapos. Hindi na nila nakita pang pamilya ng mga aswang na yon. Mabuti na lamang at malakas ang loob ng anak mo, Teryo, kung kaya't naagapan to. Mula nun, hindi na nakita pa ni Kuya ang nagpanggap na kaibigan niya at ang mga kaklase niyang hindi na nakabalik pa. Tila ba nakalimutan na rin ito ng kanilang mga magulang dahil wala man lamang naghanap sa mga yon. Hanggang dito na lamang po, Sir Seth. Sana ay may napulot tayong aral sa karanasan ng Kuya Tikyo na hindi lahat ng nagpapakilalang kaibigan totoo. Ang iba ay may hangaring masama at ang iba naman nagpapanggap lang.